Sinagot ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni late Representative Richard Gomez hinggil sa umano'y kapabayaan sa San Juanico Bridge. Gate niya malinaw na may pondo at pagsisikap ng Kongreso sa mga nagdaang taon para sa pagsasaayos ng tulay. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Churk Balagtas. Sinagot ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang naging pahayag ni late Representative Richard Gomez kaugnay ng problemang kinakaharap ng San Juanico Bridge. Ayon kay Asidre, sa mga nagdaang taon ay naglaan ng pondo ang Kongreso para sa pagsasaayos ng naturang tulay. Ayon sa datos ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Asidre na naglaan ang Kongreso ng 27 million pesos noong 2018, 22.2 million pesos noong 2019, 105 million pesos noong 2021, 90.6 million pesos noong 2022, 150 million pesos noong 2023 at 4.3 million pesos para sa emergency repairs. Dagdag pa niya, ang mga problemang kinakaharap ngayon ng tulay ay nag-ugat sa mga hamon ng implementasyon at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. This demands an urgent, no excuses economic mitigation plan, one that recognizes the severity of the situation and responds with the urgency reserved for natural disasters. Structural repairs must be matched by aggressive, well-sourced economic support. This is not just an Eastern Visayas crisis. This is a national systems failure in plain sight. And if we do not fix it now, we are guaranteeing that it will happen again somewhere else with even higher stakes. Noong Lunes, nag-privilege speech si Asidre kaugnay ng sitwasyon ng San Juanico Bridge at ang pag-iimbestiga rito ng Kamara. Sa kanyang manifestation naman, hiniling ni Gomez na tignan din ang naging request ng DPWH sa mga nagdaang taon kaugnay sa pagkukumpuni sa tulay. Mr. Speaker, as part of last part of my manifestation, I would like to add, Mr. Speaker, kung pwede, kung matutuloy ang investigation natin, we will have to ask the committee secretary to please prepare all the requests of DPWH with regards to San Juanico at the start of 19 Congress. Because as reported, every year, every budget year, nire-request nila yon. Baka kung sakaling hindi na ibigay yun, baka tayo yung nag-remiss. Noong nakaraang buwan ay nagpatupad ng 3-ton axle load limit ang DPWH sa San Juanico Bridge dahil sa structural issues. Ako si Churk Balagtas para sa Kwentong Politiko.